Paano ba natin sisimulan? Ano ba, about kay Uno? Yung nangyari sa kanya, kung paano ko nalaman? Yeah, if you wanna share that experience. Paalala lang natin sa viewers na may dalawa ka ng anak. Yeah. And then, for this episode, we just want to share our experience para man lang, I don't know, kung may matutunan man yung ibang tao na para nagdadaan maging sa aware ganon. sila kung ano. Yeah, para maging aware din sila sa mga bagong mommies or kahit hindi bagong mommies yung mga anak. Exactly. Magkakaroon ulit ng baby. And y'all have to remember that this is just our experience. Hindi namin sinasabi na gawin yung desisyon, yung mga desisyon na ginagawa namin. You have your own life. Just listen. Don't judge. Bahala kayo. Gusto niyo gawin. Share mo sa amin kung anong nangyari kay Uno. Like, ano muna yung naging simptomas na nakita mo for you to be able to be like, oh, something's wrong. Nung una talaga is wala pa kami nakikitang abnormalities noon sa kanya. Pero, napansin ko na yun nung 8 months yata siya. 8 months old, siguro siya. 8 months old, pero kasi nung una talaga, nung newborn pa lang siya, medyo hindi na talaga para sa akin na, syempre nanay tayo eh. Para sa akin, nung pinanganak ko siya, parang hindi pa talaga totally normal yung ano niya, yung, paano ba natin ano yun? Private part. Oo, yung private part niya is hindi para sa akin lang, pero sa iba kasi normal siya tingnan, lalo na kung wala pa tayong idea kung ano talaga yun. Actually normal siyang tingnan eh kung wala pa tayong idea kung ano talaga yun. Tapos hanggang sa 8 months old yata siya, or basta magwa 1 year old siya, malapit na siya mag 1 year old nun, pagka nakita ko lang siya, yung naging sintomas niya sa akin is pag umiihi siya, lumolobo yun. Yun yung nauna ko napansin. As in, lumolobo talaga siya pagka naihi. Then, after niyang magwiwi, okay na. No, ulit? Balik siya sa normal. Bumabalik na din parang sa normal. Parang yung pusa mo. Oo. Tapos, akala ko okay na yun. Na na normal lang yun hanggang sa lagi na lang siya nagkakasakit. Lagi siya lagnat. Yeah. Pabalik-balik. Ay, lalagnatin siya ng 3 days. Tapos mawawala. Babalik ulit next week. Pabalik-balik lang. Pero hindi pa namin kasi napapacheck. Pero kasi sumasabay din kasi pag nagkakasakit siya, diba that time sumasabay yung ubo at sipon niya. Sumasabay yung ubo at sipon niya. Kaya akala namin normal lang na yun. Normal na sakit lang. Tapos pagka kasi pinapacheck up namin, is hindi naman din nagre-request yung teacher nila ng ng laboratory. Ba yun? Blood work. Oo. Pero last time tuloy, pero nung nakaraan, nung hindi pa na-detect, nung pabalik-balik yung lagnat niya, nakailang antibiotic na, is ganun pa rin. Hindi ka naman nadidinig. Wala kang boses. Kaya pala siya nagkakagan. Akala ko naglalaro lang siya. Narinig niyo na ako? Ayan, okay na. narinig ka na namin. Ayan, nawala na naman. Wala ulit. Meron na? Okay na. Meron okay na? Meron na. Okay na? Okay na. Yung pedya niyo, tol, hindi chine-check yung private part ni Uno. Hindi, hindi
Hindi kasi ganito. Pagka pinapacheck up kasi namin siya is ubo at sipon, lagnat lang yung sinasabi namin. Kasi nga, sumasabay yung ubo at sipon niya. So, pag pinapacheck up namin siya, siyempre, ang ina-expect lang din ng PIDYA is ayun lang talaga. Kasi hindi ko pa naman nakikwento sa kanya that time yung kay Uno. Okay. Hindi kayo nagpapacheck up ng parang wellness check-up? Paano wellness check-up? Kasi halimbawa, dinadala kasi namin si PJ sa pedya. Halimbawa, every month, wala naman siyang sakit, pero okay ba yung timbang niya? Check niya lahat. Ayun, lahat naman sinecheck ng PJ Kahit niya. wala siyang sakit, kumbaga, ba siya? Wellness check-up yung tawag doon. So, doon sa ginawa kay TJ, from head. Ano siya? Nung kinakapa yung private part niya. Kaya, di ba? Ayun, hindi. Never yun na, ng PJ. Na-miss yun ng pedya niyo kasi yung kay PJ. Chinek, di ba, nagpa-ultrasound ako kay PJ. Hindi kasi, alam mo tol kung bakit. Alam ko talaga, ginawa niyo ni Doc nung 1 month old yata siya. Kasi normal naman lahat sa kanya. Baka lumabas na siya, late month. Kasi every check-up namin, chinecheck yung toy-toy. Kasi padating kasi kay Uno, hindi naman normally na monthly namin siya nagpapa-check up. Hindi katulad kay Amara nung baby siya. Si Amara kasi talagang talaga siya, alagang PIDYA si Amara nung baby pa. Kaya nga, kumpleto na yung vaccine niya eh. Nawalan ka ng video, tol. Magdiretso lang kayo. Si Uno kasi is hindi namin talaga totally monthly napapa-check up sa PIDYA. May sakit, pag mas madalas lang talaga napapa-check up namin pag may sakit siya. Pero alam ko, nung nag 1 month old talaga siya is, ginawa yun ang PIDYA niya. Kasi si PJ, every check-up na talaga, chinecheck. Pero normal naman siya. Hindi, yung kanya kasi, normal naman totally. Ang problema lang talaga is, nagkaroon lang ng problema sa kanya sa dalaw yan ng ihi niya. Tapos lumabas na lang yun talaga. Madedetect na lang talaga yun pagka nag 1 year old na siya. Malaki na. Yun nga yung sabi ng picture. Doon lang talaga siya madedetect. Hindi kasi talaga, parang bababa na, pupwesto na yung balls ng ng baby. Pag 1 year old. DJ kasi iba eh. Kaya kay Uno kasi kompleto naman eh. I mean, hindi naman wala naman naging problema sa balls niya. Yung hindi naman wala. Nanigurado lang. Ang naging problema lang naman kay Uno doon sa balls niya is yung mismo, yung pwesto mismo yung balat, yung outside mismo, yung balat niya, yun lang naman naging problema, pero yung sa balls niya wala naman. Kasi parehas naman nasa pwesto. Tapos ayun, na-detect namin yun nung time na pabalik-balik nga yung lagnat niya hanggang sa tumaas yun, hindi na siya bumababa. Then, dinala ko siya sa community kasi gabi na yun. Hapon. Saka walang yung PIDYA niya. Schedule. Tapos, nung January yata yun. Pero bago kasi nangyari yun, pina-check namin yung PIDYA niya. Yung nagpa-lab test yung PIDYA niya ng sa dugo. Hindi niya pina-check yung sa ihi. Kasi nga, nag-akala lang namin, parang normal na lang. So, pina-check ni Doc yung CBC niya. Then yung sa CBC niya, nung lumabas yung result, doon nakita na mababa yung red blood niya, tapos sobrang taas ng white blood cells niya, tsaka ng sobrang baba din ng hemoglobin niya. Doon siya doon namin na-detect hanggang sa ginamot namin yun. Hindi pa rin nagno-normal, di ba? Alam niyo yan. Gawa nung ilang beses namin check yung dugo niya. Pabalik-balik, after 3 months, check ulit, pero walang nagbabago, ganun pa rin. Yeah. Hanggang sa nilagnat siya ng mataas, tapos hindi bumababa sa umaga, okay siya. Pagdating ng hapon, tumataas talaga. Kaya sign din kasi yung dengue, di ba? Ganun din kasi yung symptoms ng dengue. Kaya nung time na yon, biniyahe ko na siya pupunta sa community kasi nga busy pa nun si Bing, nawa nang nasa work, hindi siya pwedeng kaya biniyahe ko si Uno nun.
mula dito sa Cavite hanggang Santa Rosa sa may community. Nung dinala namin siya sa community, doon nakita na sobrang taas niya ng lagnat niya, umabot ng 42 degrees. Wow. 42 degrees, pero inasikaso naman agad siya. Nilagyan siya ng dito, yung bulak, kinikili. Kasi hindi siya kinukombusyon. Pero nakaano lang siya, wala matamlay. That Tamlay must lang be siya. heartbreaking. Tapos lang siya, nakatulala lang. Ganun yung niya. So, Tapos, nung mga sobrang oras sakit. na yun, anong nasa Doon, isip mo? Sumasayaw na naman si Dayan. Ano ba nasa isip ko nun? Wala naman ako masyadong kasi nung time na yon. Siyempre, kinakabahan ako gawa nung nalaman ko na 42 degrees yung niya. Iniisip ko, ano ba nangyayari? Bakit ganun? Tapos hanggang sa nag-request yung doktor niya na i-check yung ihi. Hanggang sa mag-request yung doktor niya na i-check yung ihi. Tapos nung lumabas, pero chinek din yung niya, dugo niya gawa ng sa dengue. Baka do kasi mamaya positive pala sa dengue, kaya ganun. Pero wala naman kasing rashes din. Kasi chinek din naman nila yung para sure lang kung baka kasi positive. Pero nung lumabas nga yung result, so yun, nung lumabas yung result ng sa ihi niya, kaya pala mababa yung hemoglobin niya. Tapos mataas yung white blood cells niya, bababa yung red blood cells niya. Kasi sobrang taas pala ng UTI niya. Over 50. Yeah. Over 50 yung niya, nakita sa yung UTI niya. Isang beses lang yun. Yung first time niya lang nun ma-lab test ng sa ihi. Yeah. Tapos hanggang sa nakita ni Doc, tinignan ni Doc yung niya, private part niya. Tapos nakita ni Doc na parang iba yung private part niya, parang may problema. Tapos yun, sinabi ko kay Doc na pag na yun din po yung kutob ko, na kasi nga yung instinct ko kasi parang may problema nga kasi nga pag umiihi siya, nalobo talaga yung private part niya. Tapos ayun, kaya sabi nung doktor dun sa community na ipa-check up namin siya sa pediatric urologist ba yun? Yun. Kasi sila lang yung makakapagsabi. Sila lang yung makaka-confirm kung yung specialty. Yan yun. Dinala namin siya sa DASMA. Una namin siya pina-check up sa DASMA, sa Lasal. Kaso, ang problema, wala doong pediatric urologist, puro adult. Available. Pero pina-check na rin namin para baka din yun. Yung chinek naman siya dun yung chinek siya ng doktor dun is diagnosed nga siya ng phimosis. Phimosis pa lang naman yung unang diagnose sa kanya. Tapos hanggang sabi, kailangan nga siyang operahan. And then, pina-second opinion namin siya sa, Manila. Kasi doon, di ba, ako sa nung tol, ako sa inyo, kumikilala kang pediatric sa Manila. So, marami kang sinin. Buti na lang, yung sinin mo sa akin, nakita ko yung doktor, yung ni-request din sa amin ng kapatid ni Bing, yung hipag niya pala, asawa ng kuya niya. Kasi nga, yun din yung naging doktor ng anak ng kuya niya . Yun, nung nakita, buti na lang kamo, sa Sinin ni Robbie, nakita ko rin yung pangalan ng doktor doon. Yeah. Kaya doon namin pina-check up si Uno. Then nung pina-check up na namin siya doon sa Manila, sa PCMC ba yun? Mga Philippine Children Hospital. Di wala kang Wala kang boses. Wala pa rin. Itong episode na to, puro mga technical difficulties. Pare. Ayan, okay na? Okay na. Hindi na lang ako gagalaw. I think nahuhugot, no? Oo. Ayan, okay na? Yeah. Okay na. Basta Children's Hospital yung tawag. PCMC. Basta yun na yun. Sa Philippine Children's Hospital. Oo.
Sa ganun. Tapos, ayun, doon kasi naka-assign. Meron kasing check-up doon yung doktor din. Doon din siya nag-schedule. Yeah. Tapos, nung pina-check up namin siya doon, ayun nga, na-diagnose nga siya ng phimosis tsaka web penis. Phimosis, ibig sabihin, is maliit, maliit Makipot. yung madaluyan ng ihi. Web penis, kasi, yung balat ng egg niya, is parang web, yung hindi siya, nakadikit siya dun sa may private part mismo, sa balat ng private part niya. Yung balat ng egg niya, yung balat ng balls niya, yun. Kaya web penis siya. Tapos, ang na-request sa amin noon is, ano ba tawag dun? Hindi siya tuli eh. Hindi tuli yung tawag dun. Nakalimutan ko. Hindi circum champion. Parang gano'n. Pero hindi tuli yung tawag. Oh, hindi tuli yung tinawag ni Doc dun eh. Oo. Pero yung operation na gagawin is parang gano'n. Same lang as tutuliin. Kailangan lang kasi matanggal yung web skin. Kasi nung una, ang sabi sa amin, hindi raw totally yung gagawin sa kanya. Iba daw, ibang operation daw. Baka igaganon pa. May tinawag si Doc noon, pero hindi siya hindi tuli, hindi yung English ng tuli. Hindi tawag dun sa operation ng tuli. Iba yung tinawag nila. Nakalimutan ko lang. Basta yun, tapos, syempre, laking pera, 100,000 kailangan namin ipunin doon. Yeah, kaya nag-ipon muna kami. Yun, ilang buwan nag-suffer si Uno bago siya na-operahan. Yeah. Pero bago naman nangyari yun, muna namin siya. Bago kasi operahan is kailangan mo lang gawin yung mga process like yung BUG ba yung tawag doon? Yung yung toilets. Yung ginawa kay Uno noon, yung kinabitan siya ng catheter. Tapos, in-x-ray yung private part niya para makita kung yung sa may pantog niya para makita kung naiipon yung ihi. Kung naiilabas niya lahat, wala nang naiiwan sa pantog. Yun, ganun yung ginawang scan sa kanya. Tapos, nung ginawa yung scan na yun, doon nga nakita na hindi nga talaga niya nailalabas lahat ng ihi niya. Umiihi siya pero marami pa rin natitira sa pantog niya. Pero ang lakas niya umihi. Kasi kahit na ganun yung niya, private part niya, malakas yung ihi niya. Kaya akala namin normal na nailalabas niya. Yung pala, nakita namin talaga doon, nakita sa ultrasound na hindi lahat. Hindi pala talaga lahat. As in, ang dami pa natitira sa pantog niya. Kasi pag naihi siya, is doon nakita talaga na lumulobo talaga yung ari niya. Lumulobo talaga, ganyan kalaki yung lobo. Yung balls or yung Hindi, yung ari niya mismo, yung private part niya mismo. Doon. Pero kasi may times na nadadama yung balls niya. Alam mo yun, yung nagwa-wide kasi yung yung ari niya, tapos pag iihi siya, lumulobo yun, yung balls niya nadadamay. Ayun, tapos yun na yung nakita. Kaya kailan ba namin siya pina-operahan? July? June yata. June ba yun? June or Yeah. July. Basta June or July lang. Parang kakapanganak ko lang nun eh. Parang June yata. June namin siya pina-operahan. Or May. Basta, yun lang yun. Doon lang umiikot na sa buwan. Nung inoperahan siya, yun ang pinaka talaga. Yung yung pinasok siya sa operating. Kasi nga, di ba, ako yung sa akin siya kasi habol. Tapos nung time na yon, hindi pwedeng hindi siya iwan sa bago siya ipasok kasi siyempre tuturukan muna siya ng pampakalma. Pampatulog pala. Yeah, anesthesia. Kaya hanggang sa kailangan muna siya maturukan ng anesthesia bago siya ipasok dun sa operating room.
ewan ko, naawa ko sa kanya nung pinasok na, kasi nga syempre hindi ko alam kung anong mangyayari, kung magiging successful ba, kung anong mangyayari kay Uno, kasi nga, pero bago naman namin siya pinaoperahan is nagawa namin lahat ng laboratories ulit, kasi bago operahan si Uno, kailangan ipalab ulit siya, kailangan, kasi wala siyang UTI, wala siyang kahit anong problema, kahit sa dugo, wala. Yeah. So, kailangan is, kung mayroon man siyang ganun, dapat gamutin muna bago siya operahan. Ayun, nung pinalab test naman namin siya, thankful lang na okay naman. Kasi kailangan din ng PIDYA eh. Yung PIDYA niya mismo. Approval. Kailangan ng approval ng PIDYA. Kaya sa kanya namin dinala yung laboratories. Yeah. Kasi kailangan ng niya. Kailangan ng med cert niya. Na fit si Uno na operahan. Na fit si Uno operahan. Na walang problema. Tapos ayun. So sinabi nung sinabi na ng doktor sa'yo na na-diagnose na siya, tapos sinabi na kailangan siyang operahan. Oo, yun. Ang dami nang pumasok sa utak mo. Ang dami na. Kasi nga, pa lang siya eh. 1 year old. Siguro, oo. Kasi, sabi ko, kakaisang taon lang niya. Sabi ko nga, kakaisang taon lang niya. Okay lang ba na operahan siya? Ganyan. Pero sabi naman ng doktor, much better daw na operahan siya hanggat ganong edad, bata. Kasi, mas madali daw maghilom yung sugat. Yeah, mas madali yung recovery nila. Mas madali yung tsaka, recovery. In a way, I mean, of course, nararamdaman nila, right? Pero at least bata pa, so hindi pa masyadong maalala. Tsaka kasi, pag pinaoperahan namin siya ng malaki na, maapektuhan daw yung mental health niya, sabi ng doktor. Kasi nga malalaman niya yung sakit niya, baka daw siya, kung ano yung problema sa kanya. Ewan ko, basta yun ang sinabi sa akin ng doktor niya. Sabi niya kasi pag malaki na, may tendency daw kasi na maapektuhan yung mental health niya. Well, kasi naman, I think pagka usapang like disease in private parts, halos lahat naman ng tao, bata o matanda, parang, may problema, ganon. So, syempre, trauma talaga yun. Kaya sabi din ng doktor niya, is kailangan talaga, as long as, habang bata pa siya, maoperahan na, para mas mabilis lang din yung recovery niya. Yeah. Mabilis lang din naman gumaling talaga totally. Wala pang 1 buwan, okay na nga yun. Tapos nung nasa operating room na si Uno, ano nang iniisip mo nun? Ang tagal din nun, siguro. Hindi naman sobrang tagal ng operation. 2 hours lang naman, 2 to 3 hours lang naman tinagal totally. Pero, syempre, yun na yung pinakamahaba ang oras. Yeah. Sa buong buhay mo. Tsaka maghihintay ka lang dun sa labas. Naiinip na nga ako nung that time, parang gusto ko nang umiyak. Kasi nga, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya doon sa loob. Kasi nung kinuha siya nung nurse, kasi di ba tinurukan na siya ng parang siyang drogi, parang siya kasi siyang drogi noon, yung makita mo, alam mo yung habol siya sa'yo. Kasi nga, gusto niya ng, comfort. Mag-umiyak. Mag-iiyakan tayo dito. Sige ka. Ewan ko ba? Ang hirap lang ikwento pag ano na. Mababa talaga ang luha ni Dayan. Lahat naman tayo. Ay, si Robelyn minsan lang umiyak. Hindi kasi diba bago siya ipasok sa operating room, tapos parang siyang drogi noon na ngumingiti-ngiti siya sa'yo. Kakaiba lang kasi na makita mo yung anak mo na sobrang clingy sa'yo, tapos at that point parang hindi man lang niya magawa yung lagi niyang ginagawa, ganun. So syempre parang nakakatakot ba na may sudden changes. Oo.
Tapos nung pinasok siya sa okay naman nung siya kasi nga kailangan niya talaga kasi nga dapat kasi doon siya tuturukan sa sa operating room. Oo, kaso nga dahil nga kasi si Uno, Mahabol. hindi niya kaya na wala ako. Habol talaga siya that time. Kaya habang nandun ako, bago siya ipasok, doon na lang siya tinurukan. Para at least makakalma siya. Yeah. Kaya doon nga, yung time na yun, hindi nga siya, yun yung first time na hindi siya clingy. Parang, hindi siya umiyak. Kasi nga, drogy na siya. Yeah. Hindi siya umiyak na wala na siyang pakialam sa akin noon. Basta ngumingiti lang siya noon. Smile lang siya ng smile. Basta masaya siya noon that time. Bago siya ipasok. Kasi nga drogy na siya noon. Yeah. Naturukan na siya ng parang naaano na siya. Hindi niya na alam yung siguro yung nangyayari sa kanya. Yeah. Tapos habang ganun siya, pinasok na siya kasi nga may oras yung di ba? May oras kasi yung anesthesia na tinurok. Kaya ayun, nung nag-retire din kami doon, ilang hours, nagpe-pray lang ako noon. Pray lang. Tapos usap lang kami ni Bing. Kung ano na. Tapos hanggang sa pabalik-balik lang ako nung sa may pintuan kung tapos na, ganyan. Tapos nung pinatawag na ako ng nurse sa loob na kakausapin daw ako nung doktor sa anesthesia. Kasi siya yung unang lumabas bago si Doc. Tapos yung pagpasok ko ng operating room, I mean, hindi man totally operating room yun. Yung parang post-anesthesia. Recovery. Parang post-anesthesia unit niya. Tapos, Paki. ano tawag dito? Yung na sa akin. Doon lang ako gumaan yung loob ko kasi sabi niya, successful daw yung operation. Tapos, ayun, sabi niya, ang ginawa nga daw ni Doc is too-late na. Tinuli na talaga siya. Parang, double operation yung ginawa. Dalawang operation daw yung ginawa sa kanya. Pina-explain naman sa akin kung bakit. Para isa na lang. Diba, ayun nga, tinulit na nga raw talaga siya ni Doc. So, yung ano niya na ngayon, hindi na siya babalik sa, That's good. Talagang tulit na siya. Tapos, kasi nga, double operation ang ginawa kasi nga inayos din yun sa may balls niya. At noon, tsaka yung pinaka-penis niya, di ba? Yung private part niya mismo, nilabas mismo yung penis niya. Yun. Ngayon, okay na siya. Mabilis ang recovery niya. Kasi after naman ng operation, wala namang bawal sa kanya that time. Yeah. Basta kailangan lang talagang maglinis. Sabi naman nito, wala namang bawal sa kanya nun. Wala naman siyang hindi pwedeng kainin. Lahat naman daw pwede. Kasi kumakain naman na siya ng solid food nun, di ba? Alam mo, naalala ko nung time na yung lagi pa lang siyang may sakit, hindi pa natin alam kung ano yung nangyayari sa kanya. Pero di ba? Pero di ba sinasabi ko na sa iyo yung instinct ko? True. Parang kasi sa kanila, pag kami nagkakasakit, sinusubukan na lang itanong sa akin. Kasi, syempre, nagtatrabaho sa ospital. Tapos, may mga tao rin akong kakilala na pwede kong pagtanungan ba, ganun. So, nung laging nagkakasakit si Uno, lagi ding pinapaalam sa amin ni Dayan. Para din kung may masabi man kami na kung anong kailangan niyang gawin. Matulungan din namin siya. Which is at that point, super nag-worry na talaga kami kasi laging nilagnat si Uno, hindi nawawala. Tapos nagkaka-rashes pa. Sobrang Tapos, dati sobrang makulit na bata, tapos biglang naging sobrang tamlay, ganyan. So, kami din ni Robelyn, parang sobrang alala din kami na sinusubukan din namin hanapan ng solusyon kung ano yung problema. Kasi syempre, baby pa. So, hindi naman nakakapagsalita yung kung ano yung nasakit sa kanya. Yeah. Mahirap manghula kung anong nangyayari.
Tapos hindi naman nagsasalita ang mga exactly. Lalo sa 1-year-old hindi lang. Hindi totally kayang sabihin yung i-express. Yeah. At that point, syempre wala pa naman akong anak. Pero si Robbie, kakapanganak lang niya noon. So, syempre, yung high alert ba na pagiging nanay, na kay Robilyn din na parang, ganito gawin mo. Naalala ko, i-share ko, kasi nakakatawa para sa akin. Naalala ko noon, I think yun yung kailangan pumunta pa dun sa urologist sa specialty. Pero syempre, alam naman sa Pilipinas, pera-pera, ganun. So, si Dayan tsaka si Bing, kailangan pang mag-ipon kung magkano yung gagawin, diba? Tapos, naalala ko nung nagta-text si Dayan, nag-update siya sa amin. Si Robbie, pinapagalitan si Dayan. Kasi parang kay Robbie na, gawa na agad natin ng paraan, ano bang dapat natin gawin, ganyan. Siyempre, si Dayan na parang nanay siya, siyempre nararanasan niya na lahat yung stress. So, ganun din naman yung nararamdaman ni Dayan, of course. Pero, dahil sa sobrang close namin sa isa't isa, na parang, magsabi ka kung may kailangan kami itulong para matapos na yan, hindi yung nag-iintay pa tayo, ganun. Which is, ganun din naman yung nararamdaman ko. Pero syempre, alam ko naman na nai-stress na si Dayan, so hindi ko na rin sinabihan. Pero tawa ko ng tawa nun kay Robbie kasi nagagalit siya kay Dayan. Pinapagalitan niya si Dayan na ganun yung nangyayari. Nagkakatawa na lang kami kasi alam naman namin na lahat kami worried dun sa bata, syempre. Na parang lahat kami nag-aano na, ano bang dapat natin gawin? Ano bang solusyon dapat natin asikasuhin? Yeah, tsaka that time kasi mahirap din yung sa part na kasi nga malaking pera yung kailangan mo ilabas. Kasi alam naman natin dito sa atin, hindi naman ma-ooperahan kung wala kang pera. Yeah. Kailangan talaga may pera ka, na may pera ka talagang hawak bago mo yung operation, kasi hindi rin naman nila ooperahan yung pag wala kang pera. Yep. Welcome to the Philippines. Hindi nila i-schedule yun. Kailangan kasi talaga pagka pina-schedule namin siya is may hawak na talaga kami. Mahirap din sa Pilipinas. Pagka wala kang pera, mamamatay ka na lang. Dami din namamatay sa ibang ospital, namamatay sa iba't ibang ospital kasi hindi agad na ooperahan or hindi agad na gagamit. Kakaantay sa schedule. May mga factors din yung pera. May factors din yung walang vacant. Diba? Oo. Samantalang dito, pagka may sakit bata o emergency agad o dahil agad yung bata, ganun. So, sobrang paranig ko nga nung kay Uno, nung time na may sakit si Uno ng ganun. Wala na ako ibang ginawa kundi magpalit ng diaper na titi, kakatingin ng tuy-tuy niya. Tinitingnan ko kung paano kasi sabi ni Dayan, ang ihi niya. Oo, sabi ko sa kanya nung bago siya mga anak, number 1 pag ganun daw, yung ihi. So ako, tinitingnan ko, alam mo, yung ihi ni hindi ko pala nasabi yun dito kanina pag nag-ikwento ko, no? Isa din yun sa sintomas niya. Hindi pa ganun yung ihi. Hindi ko lang pinansin yun kasi nga, normal naman kasi talaga that time yung private part niya eh. Akala namin, normal lang na pag ganun yung ihi niya. Papunta kasi talaga sa kanya. Imbis na pag ganun ang wiwi niya. Yung sa kanya kasi, as in, papunta sa mukha niya. Pa kanya mismo yung ihi niya. Naalala ko nung unang beses na sinabi ni Dayan sa amin yun. Tumawag siya sa amin. Tapos sabi niya, Sel, bakit ganun umihi si Uno? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, iniihian niya yung sarili niya. Sabi ko, ha? Anong iniihian yung sarili? Anong pinagsasabi mo dyan? Tsaka that time kasi pag umiihi siya, wala pa yung time na lumolobo yung private part niya. Yeah. Hindi. Yung pa yung baby pa talaga kasi siya. konti pa lang kasi yung iniihi nila. As in pero malakas na yung agos sa kanya. Yung sa kanya kasi, malakas na yung yung pag-ihi niya that time nung baby siya. Kaya hindi ko ina-expect na nung habang lumalaki siya is maliit lang talaga yung daluyan ng ihi. Kasi hindi talaga
So alam mo kasi that time nun, nung mga, 8 months old, tinatry kong yung private part niya. Yung inilalabas ko yung niya, hindi talaga lumalabas. Kaya doon ko nalaman na, syempre yung instinct talaga ng nanay. Ni-research ko kung anong tawag doon bago ko pa siya ipa-check up. As in, bago ko muna pa-check up, di ba? Si Glycel kasi yung mas ko kasi nga busy si Robin on that time sa mga din. Tsaka at that time, hindi namin masyado makausap si Robby. Kasi pagka nag-uusap-usap kami, syempre lagi kaming nagtatawanan. Nag-CS si Robby. So, nagagalit siya sa amin. Kasi laging sumasakit yung CS niya. Oo, pero tumatawa. Kasi kakapanganak nga doon. Oo, kasi that time din kasi si Glycel talaga yung una kong nasasabihan. Kung ano yung nakikita ko kay Uno noon, kung ano yung kasi sa kanya ka din ako nasasabi nung pag may sakit si Uno, ano bang dapat gawin, lagi sinasabi pag mataas yung ngayon sinasabi kasi pag mataas yung lagnat kailangan paliguan. Siyempre, alam mo naman yung mga matatanda dito sa atin sa Pilipinas. Ganun daw. Kumutan. Pag mataas ang lagnat, panigurado yung may mga magkakomment na hindi dapat pinapaliguan. Sa hospital, pag dinala mo ang batang mataas ang lagnat, ano ginagawa? Di ba binubusan ng malamig na tubig? Pinupunasan? Para wag lang advice, wag lang yung nagyeyelo naman yung lamig. Siyempre yung naman, anong tawag doon? Yung normal pa rin naman na di ba? Or warm. Maligam-gam. Hindi warm, maligam-gam. Maligam-gam. Hindi yung maligam-gam. Maligam-gam galing sa para kumulo. Tapos lumamig ng konti. Di warm pa rin yun. Yun nga, maligam-gam. Normal water. Tapos maligam-gam yung tawag sa sa normal tap water? Hindi maligam-gam. Hindi ang maligam-gam yung napakuluan na. Napakuluan nga na lumamig ng bahagya. Di ba pag magpapaligo ka ng baby, maligam-gam. So galing sa yung warm, di ba? Yun yung warm. Pero kung may lagnat ka, cold water. Pero wag masyadong cold kasi magsha-shock ka. Di pwede na rin yung normal na Kaya nga, tap water. Normal tap water. Tap water. Kasi, tsaka sa atin kasi, which is normal naman sa atin, pinupunasan yung tao pagka may sakit, pag nilalagnat, gano'n, di ba? Pero dito sa Amerika, pagka may lagnat ka, una nilang sasabihin sa'yo, naligo ka na ba? Para nabawasan na ba yung yung temperature pagkatapos mo maligo, gano'n. Gano'n yung ginagawa. Iba kasi sa pero kasi tayo kasi nasabi ng matanda. Yeah. Alam mo naman kasi dito pagdating sa Pilipinas, puro mga superstitious belief yung believers. Yeah. Pinaniniwalaan yung puro pamahiin. Wala namang problema. Yeah. Pero sabihin mo na nila kung sino matanda. Makulit na ng sobra. Okay na si Uno. Sobrang lakas talaga umihi ngayon. Yeah. Malakas pa rin naman siya umihi dati kahit na diagnose siya nun, pero mas malakas umihi ngayon kasi talaga nilalabas niya na lahat. Yeah. Tsaka hindi nagbago na sobrang clingy pa din ni Uno. So he's back to his original state na tsaka mabilisan si Uno naman ngayon. 2 years old. 2 years old na siya. Tsaka sobrang bilisan din naman talaga totally yung recovery niya. Tama din naman sabi yung doktor niya. Yeah. Na mabilisan talaga. Wala pa yata 1 month nung okay na yung niya eh. Yeah. Pero ngayon okay naman yan. Wala naman na siyang monthly check-up eh. Kasi naman. Normal naman na lahat. Hindi naman siya nagkaroon ng problema o kaya complications. Anong advice mabibigay mo sa mga nanay na nandun sa sitwasyon na yun? Uy, na parang naaguguga. Hindi, pero pagka ganung sitwasyon na may parang hindi na kayo mapakali, yung parang yung instinct nyo talaga na may problema sa baby nyo, ipa-check up nyo na talaga agad. Para mas maagang ma-detect.
Kasi yung nangyari kasi sa akin noon, actually may idea na ako kung ano yung madadayag sa kanya. Pero syempre, parang in denial. Kasi syempre nanay ka eh. Nanay ka kasi pag may alam mo may problema yung anak mo, parang in denial ka na. Hindi na, wala, ganyan, okay. Wala yung normal lang yan. Pero kasi that time noon, yung instinct ko talaga, yun, talagang yung instinct ko, may mali talaga sa kanya. Ang mali ko lang din talaga hindi talaga namin agad na pa-check up yun. Total. Pero, okay naman. At least na ngayon, naagapan naman namin siya kasi pa-operahan din naman namin siya agad. Hindi na rin namin pinatagal yung panahon. Yeah, talaga naman pagkatapos niyong malaman, dire-diretso agad eh. Kahit nung nagkakasakit pa siya, dire-diretso. Actually, sobrang hirap din nung biyahe namin kasi mula dito. Lagi namin siya binibiyahe mula dito sa kasama din namin si Amata. Tsaka wala naman palya yun kasi talagang pag may schedule siya ng check-up doon, punta agad kaming Manila para mapa-check up siya. Mula dito sa Cavite, biyahe namin lagi pa Manila kasi doon talaga namin siya pina-check up. Yeah. Yung tinaga namin yun, ilang buwan din kaming nagtiyaga. Simula nung nag-resign ka? Ilang buwan kami. Wala pang isang taon si Uno nun? Ayun kasi, yung kaya ka nag-resign. Kasi nga yung time na yun, nagkakasakit na talaga si Uno noon. Pero wala pa akong idea. Na ganun yung sakit niya. Wala pa talaga as in. Kasi nagkaroon lang naman ako ng idea noon. Nung time na nakikita ko na parang iba nga yung pag naihi siya, lumulobo yung ano niya. True. Alam mo, nakakatuwa yung sinasabi nila na pagka nga naman magta-30 ka na or nasa 30s ka na, dun mo lang may experience yung talagang totoong fear, yung totoong takot, yung totoong sakit. Kasi dun na yung time na meron ka ng sarili mong pamilya, tapos yung parents natin kailangan na rin nating alalahanin. So, yung baby mo kailangan mong alalahanin. Yung parang we have anxiety already na kailangan focus sa lahat or else baka may ma-miss tayo, ganun. Parang sobrang busy ng utak natin. Sobra. Parang ganun yung ano. Yeah. Kasi that time nung kay Uno kasi talaga drain ako nung kakaisip. Of course. Kasi gagawin na hindi ko alam kung anong pali ko, Kasi that time nung dugo pa lang niya yung na-check, hindi pa yung ihi. Pag hindi pa siya gumaling is baka kasi ang sinasabi na nung dati ng doktor niya is baka anemic na siya. Anemic. Ang iniisip nila kasi nga hindi rin alam ng pediatrician niya noon that time kung bakit sa nanggagaling yung bakit bumababa yung dugo, bakit mababa yung hemoglobin niya. Tapos sobrang taas talaga, as in sobrang taas ng white blood cells niya kaysa sa red blood cells. Yeah. Kaya doon hindi rin alam ng pediatrician niya kung saan nanggagaling. Nakailang balik nga kami noong that time. Pero hindi pa rin nagno-normal, nabigay na siya ng vitamins para mag-okay yung blood niya. Tapos after nun, I think 3 months bago namin siya ulit ipaturukan, bago siya ulit i-lab nun that time, di ba? Kaso anong nangyayari, 1 month after, kailangan namin siya pa CBC ulit para ma-check kung ano yung niya. Pero sobrang baba pa rin, ganun pa rin, hindi pa rin nagno-normal. Kaya iniisip na nung pediatrician niya, baka mamaya anemic na siya. Baka mamaya may problema na talaga siya sa dugo. Pero thankful kasi wala. Kasi simula nung nagamot siya, nag-normal na lahat. Kaya ganun yung nangyayari kasi nga mataas yung UTI niya. So nagkokos pala yung UTI ng ganung situation, yung tataas talaga yung white blood cells. Tapos sobrang bababa yung hemoglobin. Yeah. Alam mo, na-realize ko nung nangyayari yan sa'yo,
I think yun yung time talaga na nasubukan yung pagiging magkakaibigan din natin. Kasi lahat tayo may issue nun eh. Like ako, nung time na yun, I think by April ata yun, or May din, may sakit din si mama. So, busy din akong tulungan si mami kay mama. Tapos, si Robby naman si Robby noon, that time nanganak na siya noon. Nanganak na siya. Oo, nanganak siya noon. Pinoproblema ni Robby, si Tito. Oo, that time. Tapos, nanganak siya, kakasiis lang. Tapos, si Dayan naman, namomroblema kay Uno. Oo, noon. Actually, no, sabay-sabay talaga yung sabay-sabay. Pero, ang maganda is, kahit na meron tayong issue sa sarili-sarili nating buhay, diretso pa din tayo na pag kami nag-chat sa GC, andyan agad. O kaya pag may nag-call, andyan agad. Ready agad tulungan yung isa't isa. Kahit na may sarili kang iniisip. Yeah. Which naalala ko na, merong time pa nga na nag-video call tayo sa isa't isa na I think naunang mag-share nun si Diana, parang, hindi ko na alam gagawin, ganito yung nangyayari kay Uno, ganyan. Tapos si Robelyn din na, oo, kasi ganito din problema din ako eh. Kumbaga nagsasabi tayo ng mga problema sa isa't isa. Pero, hindi mo, anong tawag doon? Hindi mo, fino-focus lang yung pag-iisip sa sarili mo lang. Kumbaga, habang nagsasalita yung iba, habang sinasabi yung problema ng iba, pinakikinggan mo rin, tas iniisipan mo din ng solusyon. Hindi yung iyong problema lang yung iniisip mo. Which is funny, kasi sa ibang mga friendship na naririnig ko, pagka ganun yung nangyayari na, si ganito, kinukwento pa sa akin yung problema niya kanina, ganyan. Ako din naman may problema. 'Di ba? Maraming ganung mga tao na namomroblema din ako binibigay mo pa sa akin yung problema mo, 'di ba? Pero never talaga natin yung sinabi sa isa't isa as in. No, never. Never natin sinabi sa isa't isa yung may problema na nga ako, sabihin mo pa yung problema mo sa akin. Tsaka never tayong na pag kami nagsabi na, tawag nga ako, ganon. Wala yung, busy ako mamaya na. Kahit anong ginagawa natin, call agad, answer agad nung call. Anong problema? Ito nga, pagka hindi talaga siya totally busy sa trabaho, kaya nasa trabaho to si Robby. Nakikinig. O kaya naman, sasagot si Robby. May mga time pa na biglaan dadalaw ko kay Dayan sa bahay. Pag talagang clear yung schedule, dinadalaw ko si Dayan. Diba? Yeah. Pagka clear lang talaga. Yeah. Tapos, minsan naman, sasagot si Robby. Tapos sasabihin niya, may ginagawa ako sa trabaho, busy. I-text nyo ha! Gagana. Para di pa rin siya mahuli. I-text nyo para malaman ko. Ganon. Ganun talaga pag may mga lahing chismosa na talaga eh. Hindi pa naman, sir. Chismosa lang. kahit hindi siya makasama sa video call, basta ulit sa i-chat lang talaga sa updated yung GC. Pinag-usapan eh. Para updated eh. Kulang na nga lang, i-record na lang natin para makita din ng dapat ganun lang ginagawa natin. Pag tayo na naman nag-uusap, busy si Robby, tapos ganun yung ginagawa mo, nire-record ko na lang. Parang hindi na tayo nahirapan mag-explain sa kanya. Hindi, minsan naman kinukwento ni Isel sa akin. Pagka wala. True. Pagka naman tumatawag minsan kasi hindi naman tayo Robby. nakukumpleto minsan. Oo, kasi nga, hindi naman totally tayo talaga na nasabay-sabay. Yeah. Ako lang naman yung lagi available since wala pa akong anak. Yeah, pero syempre, ikaw na multitask mo yan. Hindi man porket wala kang anak, hindi ka na busy. Yeah, minsan 'di ba kausap ko kayo habang ako. So, nag-e-exam ka nga. Minsan nga, nag-e-exam ka pa, nakikipag-video call ka pa eh. Oo. Siyempre, pero, kasi hindi ko na nga kayo nakikita in person eh. Pero, yan. Hindi pa rin kami natitibag. Right? Sobrang tagal na. Ilang taon na. Kami pa rin yung magkakasama. Sabihin natin yung mga
yung topic is the differences of like being a caregiver, right? Ako, ang experience ko lang naman as a caregiver is yung si mama. Short summary lang. Si mama kasi, lola ko, magkaroon siya ng heart attack and stroke ilang beses na. Nandito siya. Not independent. Dependent na siya sa amin ni Mami. As in, hindi na siya makakilos mag-isa niya. Nung time na kinuha namin si Mama dito, si Mami lang yung nakakapag-alaga sa kanya kasi siya yung CNA. Pinag-aralan ni Mami yun kung paano mag-alaga ng tao, syempre. So, siya yung nag-aalaga. Which is, tinuturuan din naman ako ni Mami. Pero, syempre, hindi lahat nagagawa, di ba? Pero... So, ano yun? Kailangan bago nyo pala alagaan si Mama that time? Kailangan talaga may ano na kayo? Hindi mo naman kailangan maging license para alagaan yung tao, syempre. Pero yung parang bonus na lang ba na si Mami, okay, alam niya kung paano maalagaan si Mama ng maayos. Diba? So ako, nung time na yon, naaalagaan ko naman si Mama. Syempre, natutulungan ko din naman si Mami. Mga basic needs. Pero sabi ko, kung aalagaan ko si Mama, gusto ko yung parang pulido ba, na lahat magagawa ko ng maayos talaga. Ganon. Wala kang mamimiss talaga. Oo. So, sabi ko sa Mami, Mami, gusto ko din pag-aralan yung pinag-aralan mo para maalagaan ko si Mama. So, nag-CNA din ako, nakakuha din ako ng lisensya for that. But before that, kasi may sakit nga sa puso si Mama. So, lagi dimang nag-EKG, ganyan. Tapos, sa atin naman sa Pilipinas, yung mga resulta na yon, wala naman tayong alam doon, di ba? Tapos, nakikinig lang tayo. Nakikinig lang tayo sa kung anong sinasabi ng doktor. Yun lang yung ginagawa natin. Before pumunta dito si Mama, parang tinaningan na yung buhay niya doon sa ospital. Sinabi na within 6 months, baka mamatay na si Mama. Syempre, ang Mami umuwi doon, ganyan, nag-EKG sila ng nag-EKG, walang nakakaalam kung ano yung nakikita namin. So, agad-agad dito, hindi ako nagdalawang isip, sinearch ko, paano ba malalaman kung ano yung mga resulta na yun? Kailangan ba doktor ka lang, ganun. Tapos nung sinearch ko, pwede mo naman palang pag-aralan yun. Meron naman palang mga EKG technician, telemetry technician, ganyan, na yun yung pinofocus nila. So, sabi ko kay Mami, gusto kong pag-aralan to. So, pinag-aralan ko din yung EKG. Tapos, nalalaman ko yung mga resulta na nangyayari kay Mama. Tapos, yung sa professor ko din, sinishare ko sa kanya kung ano yung mga resulta ni Mama. Willing naman siyang tumulong. Kaya, nung sinabi sa akin nung professor ko na medyo okay naman yung EKG ng lola mo. Tapos, yung blood work niya din naman, okay lang din naman. So, bakit dinaningan yung buhay? Sabi ganon. So, sinabi ko kay Mami. Sabi ko, Mami, ito yung sinabi ng professor. Syempre si Mami, kinakausap din yung mga kaibigan niya dito na mga nurses din. So, ganon din yung sinasabi nila. Di kami, parang nagtataka na, bakit yung mga tao dito sinasabi na may chance pa? Bakit yung sa Pilipinas, yung doktor na mismo yung nagsabi na, may taning na. Ganon. So, si Mami sabi, sige, kailangang second opinion si Mama. Much better. Para at least, ma-confirm lang kung talagang ang issue, ang Pilipinas talaga naman. Pera, syempre. So, sinabi namin doon sa doktor na, gusto po namin dalhin si Mama sa PGH? Heart Center? Philippine Heart Center. Oh, yeah. Iba yung PGH. Okay, yeah. So, sa Philippine Heart Center. So, yung doktor, parang yung pride niya ba na, bakit kailangan... Hindi ka ba naniniwala sa akin? Oo, kasi yun yung doktor ni Mama, all throughout, hindi namin pinalitan. So, sa kanya siya nagpapacheck up for decades Saang hospital? Wait lang. Check ko lang. Ang tagal. Wait lang. Ang tagal na. Lang
sobrang tagal ng pupunta ni mama doon. So, magkakilala na talaga sila all throughout. So, parang siya na bakit kina-question mo ngayon yung decision ko pasyente ko naman yan, matagal na. So, alam ko yung nangyayari. Parang ganun yung doktor. Anong hospital naman? Karapatan. Ikat mo na lang. Karapatan nyo naman Sabi niya hospital. Pero okay naman si mga sabi niya. Diba? Kasi doon din ako dinala nun eh. Yeah, I think yung lang yun, yung doktor lang talaga yun. Kasi, tsaka karapatan nyo namang ipatingin sa iba. Yeah. Si mama, hindi naman compulsory na sa kanya, nyo lang, hindi po siya yung doktor ni Ikaw lang ba doktor? Kaya nga, diba? Siyempre, karapatan nyo rin naman ipakonsult siya sa iba para sa second opinion. Kung tama yung nadadiagnose niya. Yeah. So, naalala ko nung time na yon, as in, medyo pinahirapan kami ng doktor na ibigay yung magbigay endorsement, yung approval na mailipat si mama doon sa health center. Yan, nadadalawang isip siya noon. Nadadalawang isip. Syempre tayo, kailangan palaban. So, sabi ng mama Oo, sa kanya. kasi alam nyo, wala naman talaga mangyayari kung di nyo sila papatulan. Exactly. Tsaka, sa lahat ng pasyente, as in, masasabi ko na kung ikaw yung pamilya ng pasyente, meron kang karapatan na ipaglaban yung pamilya mo. Huwag kang umuo lang ng umuo sa mga sinasabi nila. But of course, you have to listen because they're doctors, they're experts. Pero kung i-instinct ka na, ay gusto kong magpa-second opinion, go for it. Wala namang mali doon. Diba? So, nung time na yun, ang sabi... Pagka ba doktor, kailangan alam lahat. That's true. Sabi ng mami dun sa doktor, sige, kung ayaw niyong i-release si mama, tatawagan ko na lang muna yung lawyer ko, tapos sila na lang yung kakausap sa inyo. Sabi nga ni mami, take note, wala kaming lawyer. Wala din kaming pera para sa lawyer. Pero yun yung sinabi ni mami. Pero syempre, kung kailangan talagang mag-lawyer, alam nyo naman si mami. Handa yun. Syempre, nasa Amerika si mami. So, yun yung nandun na si mami nun sa Pilipinas. Umuwi siya doon sa Pinas, siya yung nakipag-usap. So, syempre, agad-agad yung yung doktor, kinabukasan lang, nirelease na agad yung kasi bawal yun eh. Hindi medical records. Hindi na pwedeng hindi ibibigay yung medical records ni mama. Tapos, edi... Mamaya ka na magpa-baby. Tapos, nung na-release na yung medical record, syempre, kailangan ng ambulance. Pinahirapan din kami ng doktor para doon. Sabi ni mami, sige, kung ayaw nyo kami bigyan ng ambulance, okay lang naman. So, pumunta kami dun sa community, naghanap kami ng pwedeng tumulong, tapos sila yung tumulong doon. Kaya yun yung pinaka naging reason kung bakit ako nag-EKG technician. Tapos, nung pumunta na si mama dito, syempre, nag-CNA license din ako. Kasi gusto ko rin matulungan si mami na mag-alaga kay mama. Which is sobrang hirap na I feel bad for mom sometimes kasi malaki yung sakripisyo na kailangan niyang gawin para maalagaan ng maayos si mama. Kasi 'di ba parang na rin, parang baby na rin ba na depende na siya sa amin. Hold on. I just didn't want it to be on the record that you're just going by. Where was I? Oh yeah, nakadepende lang si mama sa amin. Kaya sobrang hirap din. Sobrang laki din ng sakripisyo. Kasi talaga parang bata na kailangan lagi siyang may kasama, kailangan papakainin mo on time, papalitan parang mo. Ayun nga yung sinasabi nila na pagka matanda ka na parang babalik ka talaga sa pagkabata. Oo. Kumbaga yung nanay mo yung mag-aalaga sa'yo pagka baby ka. Pero pagka tumanda na sila, ikaw naman talaga yung mag-aalaga sa kanila. Talagang ganun yung ginagawa ni mami.
Kaya nga, minsan na lang sila makapunta anywhere. Nung nagbakasyon sila this time, tinulungan ko sila, so doon ako pumunta kila mami. As in, malaki talaga yung sakripisyo na mararanasan ko din naman yun in the future, of course. Pero yung nakikita ko pa lang kay mama tsaka kay mami. Kasi sobrang sobrang nag-hands-on kayo kay mama talaga. Siyempre. Tsaka sa akin kasi, diba, siya yung nagpalaki sa akin. So, ganun din yung nasa isip ko na siya yung nag-alaga sa akin ng bata pa ako. So, gusto ko ngayon, alagaan ko din siya. Which is ngayon na nakapag-asawa na ako, wala na ako dun sa bahay. Paminsan-minsan ko na lang siya naalagaan. Bumibisita naman ako doon every week. Sinusubukan ko. Pag miss school, syempre, minsan, hindi rin masyado. Pero sinusubukan ko pa rin para maalagaan ko pa rin siya, makipag-hangout pa rin ako sa kanya, ganun. Pero lagi ko naman siyang kinakausap sa camera. Minsan nga natakot si mama kasi 3:00 ng madaling araw nun. Napanaginipan ko si mama. So sabi ko, pagkagising ko, sabi ko, kamusta na kaya si mama? So pinull up ko agad yung camera niya. Tapos natutulog siya. So sabi ko, Ma, okay ka lang, Ma? Sabi ko gano'n. Tapos nagulat si mama. Sabi niya, ha? Sino yun? Sabi ko, Ma, ako po. Tapos, sumigaw si mama. Nagulat ulit siya. So, yung nanay ko, si mami, napagalitan ako kasi syempre pumunta siya doon kay mama. Ma, okay ka lang? Ganyan si mami. Sabi, oo, may nagsasalita. Ay, ako tawa na ako ng tawa. So, nagsalita ulit ako doon sa camera. Sabi, ako, kinakamusta ko lang si mama. So, pinagmumura na ako ng nanay ko. Parang naririnig yung boses ni mami. Pagmumura ka niya. Kaya nga, sabi niya, 3:00 ng madaling araw, tawag ka ng tawag. Sabi ni mami. Sabi ko, china-check ko lang naman si mama eh. Malay ko bang natutulog? Pero at least ngayon, kamusta na si mama ngayon? Okay naman si mama ngayon. Maayos naman, malakas kumain, matakaw pa rin. Tsaka chismosa pa din. Oh, I wanna share this one to people. Kasi nagbakasyon sila mami nga, nandun ako kay mami, diba, para mabantayan ko si mama. Tapos, yung computer ko, sinet up ko doon sa kwarto ni mama, sa tabi ng kama niya, para magkatabi lang kami habang nandun ako. Syempre, nung time na yon, kausap ko si Virgin lagi din. So, si Virgin, may kinakwento siya about sa buhay niya. Tapos, ilang araw din yun na dire-diretsong kinakwento niya. 3 araw ata yun. Tapos, nung pangatlong araw na, nagulat kami ni Virgin. Kasi nagkakwento si Virgin. Tapos, si mama, nasa likod ko, bigla-biglang sinabi na, anong sabi nung tao sa'yo? Sabi ko, ha? Ano? Sino kausap mo, ma? Sabi niya, ayan, si Virgin, anong sabi nung tao sa kanya? Adi, napaano na lang si Virgin, sabi niya, Ma, nakikinig ka pala? Sabi ko, oo nga, Ma, chismosa ka. Sabi niya, andito kayo, lakas-lakas ng boses niyo, syempre nakikinig ako. Di ba nga, may dementia si Mama. So, hindi ko naman alam na mariretain niya yung pinakikinggan niya for the whole 2 days, 3 days. So, sabi niya, so, ganito yung nangyari. Ano nung sinabi ng tao? Sabi nga nun. Sabi ko, Ma, naaalala mo ba yung buong kwento? Sabi niya, hindi ko maalala yung simula eh. Pero naalala ko naman yung kahapon. Sabi niya ganun. At ako nagulat. Sabi ko, naalala niyo yung kahapon? Sabi ko ganun. Sabi ni Virgin, Ma, kasi hindi mo maalala yung yung simula eh. Kwento ko ulit sa'yo. Sabi ko ganun. Tapos kunento ni Virgin the whole thing. Usually, pagkausap mo si Mama, maya-maya lang, makakalimutan niya na, di ba? Kahit ako, pagkausap niya ako, tapos bigla maya-maya, di niya na maalala ulit yung sinabi ko. This time, naalala ni Mama lahat yung kwento. Tapos, nagtatanungan sila ni Virgin. Sabi ni Mama, kasi wag ganito yung gagawin mo, ganyan. Siyempre, si Virgin nakikinig lang. Tapos sabi ko,
Himala naman, sabi kong gano'n. Naaalala ni mama lahat ng kinakwento mo. Usually, hindi niya naaalala. Sabi ni Virgin, Ma, galing ka talagang aplaya. Pag chismisa, naaalala mo agad. Tawa ko ng tawa. Tapos sabi ni... Dami niya sa aplaya. Oo, sabi ni Virgin. Sabi niya, Ma, kilala mo ba kung sino ako? Sabi niya ganun. Tapos tinitignan ni mama. Ikaw si Virgin, di ba? Yung yung laging kasama ni Isel doon sa bahay. Sabi ko, naaalala mo pa na nagpupunta siya doon sa bahay? Sabi ko, oo, naalala ko pagkagabi, nandun siya, kasama mo siya doon sa bahay. Sabi ko na ni mama. Sabi ko, Hanip, okay? Tapos naalala mo ba yung pangalan? Sabi ko gano'n. Sabi niya, oo naman, syempre. Sabi ko, anong pangalan ko? Sabi ni mama, sino ka ba? Baliktad na, si Virgin pala yung apo, hindi ikaw eh. Kaya nga, sabi ko, Ma, sino bang apo mo sa aming dalawa? Sabi ko, bakit siya maalala mo? Bakit ako hindi? Sabi niya, sino ka nga ba? Sabi ko, Ma, sino to? Sabi niya, si Virgin nga, paulit-ulit, tanong na tanong. Sabi ko, sino alam mo to, Litz? Sabi niya, sino ka? Sabi sa akin. Pero alam mo, ganyan din naman si Mami eh. Mas ano niya si Virgin kaysa sa'yo. Oo. Masanay ka na. Sige, sila ng lahat. Sila ng lahat, magkakapamilya.